Kamusta po? You're watching the news listener. Ako po si Angelo. At ano naman to, Marcoleta? Ito na naman siya, guys. Okay, ayon mismo dito sa Abante News Online, sinupalpal daw ni Senator Loren Legarda itong si Marcoleta. Okay? At sinasabi niya dito, hindi daw hindi hindi daw diniscover ni Thomas Cloma itong ating Spratlys Islands. Okay, so pakinggan natin dito sa Abante News Online yung mga quotes na galing mismo sa hearing doon sa Senado. Okay, so let's watch this. Take up GSE. Balik tayo. Yeah. So kayo po, it's never too late to take up GSE. It's never too late to take Masters in National Security. Provided Batikan na abogado na kayo. provided they will exclude the Thomas Cloma issue. Totoo naman yun Hindi. Hindi. So kayo po, it's never too late to take up. Okay, so by the way, yun ang lines na naririnig natin. Pero hindi pa natin naririnig yung actual na buong sinabi nila. Okay? So, guys, pupunta tayo sa YouTube channel ng Senado. Ito, papakita ko sa inyo. Okay, so play natin to. Then pakinggan nyo mabuti. Kasi hindi naman eksperto ito si Marcoleta sa tinatawag na ang sinabi ni Senator Loren Legarda na General Staff course. Kung ano man yun. So, papakinggan natin dito. It in plenary so that it is in record in the plenary session, whatever it has. For their, O kayo po, it's never too late to Yan. take up GSE. yes, It's never too late to take Masters in National Security. Provided Batikan na abogado na kayo. provided they will exclude the Thomas Cloma issue. Totoo naman yun Hindi. By the way, guys, saan nanggagaling ito si Marcoleta? Kung natatandaan nyo, itong si Marcoleta at saka si Senator Ping Lacson nagbabangayan doon sa historical facts sa Spratlys. Tapos yung KIG. Kung natatandaan nyo, itong si Marcoleta, sinabi niya, i-give up natin yung KIG, yung Kalayaan Island Group. Tapos sasabihin niya, sinabi niya after nun na hindi niya daw sinabi. Tapos misinterpret daw, misquote, etc. siya na mismo nanggaling na mismo sa kanyang bibig, di ba? Na sinabi niya talaga na i-give up yung KIG. So, kung ikaw yung guilty na pilit mong ini-explain yung sarili mo na ito yung sinabi ko, hindi ko sinabi na i-give up yung KIG, parang nagmumukhang totoo na talagang talagang guilty siya na sinabi niya yun. Diba? So the more you explain, the more na ini-expose mo yung sarili mo sa kahihiyan. Ba? O, sige. Continue natin to. Wala pala the general already confirmed it to me. It may not be the classes, but it's historical fact. In fact, Kasi pinanood ko siya kanina, ayon sa general, hindi nila tinitake up yung historical in terms of Spratly. Kaya hindi tinuturo doon sa klase nila. Itong si Marcoleta hindi talaga pinag-iiwanan yung issue ng kasi gusto niya talagang manalo sa debate sa bangayan. Hindi talaga siya hindi talaga siya magpapatalo kay Senator Ping Lacson. Kaya dito putak siya ng putak. Sige, tuloy natin. sino ang bihasa? Who can give us the historical perspective of the Spratlys? Because when I was a young journalist in the 80s, anong taon yun? Thomas Cloma interview ko. Google him.
Tanong mo kay Jane, ngayon na. Eh, kanino ko po sinabi 30 minutes ago eh. In-interview ko po si Tomas Cloma sa bahay niya sa Quezon City. Oh, yan. Tawagan si Rizabel Cloma. Yung apo niyang si Rizabel, nandun. But retired na si Rizabel. That was like, I was in my 20s. And I interviewed Tomas Cloma. And we talked about the Spratlys in the 80s. And then, fast forward 1992, I took up my master's in national security at 32 years old. At the Blue Book, one of our exams, maybe term paper, was on the South China Sea issue on the Spratlys. Eh, wala pang computer, no, wala pang soft copy. Handwritten ko yun sa isang Blue Book ko. Mahahanap kaya ng NDCP yung Blue Book ni Loren Legarda noong 1992. Kung meron yun, as early as 1992 po, ay sumusulat na ako about the Spratly Islands. Madam Chair, wala po akong problema kay Tomas Cloma kung ang pinag-uusapan lang, nakarating siya sa Ito Aba, kasama niya yung kanyang mga associates, sapagat naka-record ito sa history ng arbitration. At siya rin naman ay nakapunta sa kanyang mga associates. Very briefly, sabi ng arbitration, nandun siya, pero wala siyang residence doon, hindi man siya nangisda doon. They were talking about the historical rights of who fish in that area, who mine in that area. So nabanggit talaga ang pangalan niya. Okay. By the way, si Thomas Cloma, isa siya sa mga nagdiscover daw ng Spratlys Island. Okay, pero again, meron pa ring historical debate and maraming mga countries na nagka-claim dito. Okay? Pero si Thomas Cloma definitely isa sa mga Pilipino, by the way, hindi siya banyaga. Isa siyang lawyer at saka businessman. Okay? At nung pumunta siya doon, they're pretty much sa kanyang pananaw, i-discover niya itong mga isla, tinawag na itong Freedom Land. Okay? At during 1947, nagsimula na siyang mangisda doon. Okay? Kahit tingnan nyo dito sa Wikipedia, kahit pumunta kayo dito. Okay, sabi dito, the free territory of Freedom Land was micronation that covered Spratlys Island from 1956 to 1974. It was established by Thomas Cloma. It should not be confused by principality. So punta tayo sa baba sa history. So anyway, in history, sabi dito, in January 35, committee review and water and land maps of Republic of China published both Chinese names and English names, such as China Sea. Now, 1947, ito yung kay Thomas Cloma. It was reported that Captain Filon Cloma, Thomas Cloma's brother, was fishing off Palawan. Ito yung mga yung mga resources. Okay, so when Typhoon Jenny forced him to seek shelter, leading his group fishing vessel west of Palawan into the Spratlys. So dito na nila na-discover itong Spratlys at ito yung fishing spot na ginawa nila. Okay? At ito yung may mga isla din dito na pwedeng pumunta at siguro pwede ka mag-settle. Okay? Yon. So that's 1947. So much more. So yan. Kitang-kita nyo yan. So magpo-focus tayo guys sa sinabi ni Marcoleta na hindi dineskubre. Well, in my opinion, ayon dito, isa siya sa mga nagdiskubre ng Spratlys. Okay? At siya mismo nag-establish ng Spratlys Island. Okay? Now, when he said donation or nag-donate sa gobyerno, that's a yes. When it comes to donation, hindi naman siguro, I don't know kung hindi naman siguro si Senator Ping, syempre, dami namang kailangan
i-prove when it comes to historical facts. Okay, but in my view here, okay, in terms of who discovers, ang daming mga I mean donation rather sa gobyerno. When it comes to donation, okay, ang ginawa lang ni Thomas Cloma is transfer niya yung rights ng islands, okay, sa Philippine government noong 1974. Though yung nature ng donation is historical or political debate. Okay? So, yan. So, transfer. Okay? So, mag-agree ako kay Marcoleta na sa donation, definitely, hindi. Transfer to. Okay? Pero when it comes to Thomas Cloma na nagdiskubre, wala namang mga taong nag-occupy nun after ng World War II. So, in his opinion, nadiskubre ni Thomas Cloma and eventually, nag-establish sila ng kanilang komunidad doon. Okay? Yan. So, ito papakita ko sa inyo. Wait. So anyway, ang ginawa nila, pumunta sila doon, tapos nag-settlement din sila, nag-settle sila. Kaso nga lang, syempre merong mga nangyaring hindi inaasahan. Yung Taiwanese government pumunta at sinunog yung mga buildings, confiscated yung property nila Thomas at yun. Doon nag-umpisa yung pagsuporta ng gobyerno sa Freedom Land. Okay? So, yan. So, in terms of donating, syempre, pwede niyo na pag-usapan kung i-exclude kung gusto mo i-exclude ni Marto kasi ayaw na talagang tigilan yung issue na to eh. Diba? At in terms of nagamit yung historical, nagamit yung historical na facts na ito doon sa arbitration sa arbitration ruling, dapat inargumento na to ng China noon pa. Okay, now, balik tayo sa video kasi sinabi niya na merong isang presidente daw na nag-object. Dito ipapakita natin na mali itong si Marcoleta. He had some activities, although briefly, in the Spratlys as well as in Ito Aba. Yun ay hindi natin pwedeng alisin sa history. Ngunit kung itinuturo po nila na Thomas Cloma ay siyang nag-discover ng Spratlys, ang dami pong bansa ang talagang nag-object. Kaya baka mamamali po yung mga estudyante na magte-take up. Paano niya po i-donate? On record po ito, the Philippines is one of those countries who objected kasi nga hindi sa terra nullius eh. Meaning to say, there are a lot of discoveries already prior to 1956 when he declared the Freedom Land. Yun lang po ang part na dapat wag nating susundin dahil mali yun. Lalong-lalo naman na sinabing dinonate. At yan daw ay formalized sa Presidential Decree 1596. Maling-mali po yun. Kahit basahin po ninyo yung PD 1596, wala pong sinasabi tungkol kay Thomas Cloma. Yun po yung lang gusto kong burahin natin. Pag-aari po natin yung occupied territories natin not because they were discovered or donated by Thomas Cloma. Pag-aari natin simply because nandun ang mga tao natin and we have effective control. Under public international law, kung sino merong effective control, siya yung may-ari. That's the status now. So wag nating sasangkot si Thomas Cloma sa mga bagay na hindi tama para sa kanya. So yun lang pong i-correct natin. Let us cleanse the part of that course na pinalalabas na discoverer siya at dinonate na at pinormalize ni President Marcos in his presidential decree. That was all. That's something that they can debate and kung gusto talaga ni Marcoleta, i-pursue niya, di ba? Ang kurso na yon. Natanggalin yung donate and discover. But in terms of discovering, nasa record na yan ng history. Okay? Wrong. That is historical. Punta tayo sana.
T91 po, nakilala ko si Tomas Cloma. Oo. Yeah. Clarified. You want to read some? Ito. lang alisin dun sa historical record kung tinuturo man si Tomas Cloma, huwag namang ilalagay siya na siyang nag-discover because ang daming bansa pong nag-object kasama ng Pilipinas. Alam po ninyo kung sinong nag-object? Yan. Ito. Sasabihin niya kung sino nag-object, pero ipapakita ko sa inyo, guys, na itong presidente na ito ay hindi nag-object. Sa panig ng Pilipinas at that time when Tomas Cloma declared a freedom land? Do you know who represented our country when he himself objected to the declaration of Tomas Cloma? Alam po ba ninyo kung sino? He was then our Secretary of Foreign Affairs, who later became President of the Philippines. Who is he? Garcia objected Thomas Cloma. Okay, so Carlos did not object Thomas Cloma's activity. In fact, as a Secretary of Foreign Affairs and later as a President, he provided diplomatic framework that legitimized Cloma's action as being in the national interest. So walang sinabing objection. Okay? Sinuportahan pa nga ni Carlos P. Garcia yung action na ginagawa ni Thomas Cloma doon. Okay? At yan. So definitely walang problema kay Carlos P. Garcia. Itong si Marcoleta, may tama siya pero may mali pa rin din siya na hindi ni-reject or in-object ni former President Carlos Garcia yung kanyang activity. Nakatulong pa nga pag-establish ng ating mga Pilipino, kapwa Pilipino doon. 'Di ba? At ito ay nakatulong at meron na tayong batas na nagsasabi na teritoryo natin yung doon sa Spratlys Island. So yan. So ano sa tingin niyo, guys? Kung meron po kayong komento, suggestion sa ating video, paki-comment po sa ating comment section. At if nagustuhan niyo po ito, please hit the like and subscribe button. Salamat po sa panunod and I will see you sa susunod na video.